Okay, isang mapagpalang umaga mga kapatid. Sunday is for the Lord. Purihin ang ating Panginoon, no? Sa buhay, kalakasan, sa kanyang provision, sa lahat po ng ating pangangailangan. Maging sa araw na ito, no? Napakakulimlim, malamig na panahon. Tayo po lahat, tumayo na. Buksan natin ang ating banal na kasulatan. Dito po sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 13. Are you there? Okay, sabay-sabay po natin basahin. Dito po sa verse 13, Bible says, "And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity." Tayo po ay sumandaling manalangin. Diyos, salamat sa buhay, kalakasan, sa magandang panahon at pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Hindi lang sa araw na ito, sa buong nakarang isang linggo, sa iyong provision, sa iyong healing, wisdom, Panginoon, at sa mga pagsubok din na patuloy yung pinadadala sa amin upang kami lumago sa aming pananampalataya. Thank you, Lord. At sa umagang ito, hiniling po namin ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At buksan mo ang aming spiritual eyes at ipakita mo po, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong mensahe, mangusap ka sa amin. Gamitin mo yung munting lingkod na maging instrumento ng iyong biyaya at sakaling may kasalanan ay amin pong pinapahayag, ay patawad mo, ugasan kami ng banal mong dugo sa aming mga karumihan. At hiling po namin na ikaw ang siyang pumatnubay at maitaas ang iyong pangalan lamang sa aming kalagitnaan. Sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, amen. Thank you and be seated. Okay, ito ay palasak, no? Topic, yung unity. Okay? At pag-uusapan natin patungkol sa unity. Unity in diversity is maturity. Opo? At to illustrate, consider, no, a symphony orchestra. Okay, mayroong mga iba't ibang musical instrument katulad ng string, yan, violin, woodwind, flute, brass, yan, trumpet, percussion, katulad ng drum, harp, keyboard, piano, etc. So lahat ito ay nagpuproduce, no, ng unique sound. Alone, they are limited, but together under the guidance of a conductor, okay, they create a harmonious music. So, ganun din naman sa iglesia, no? Kung ang bawat membro ay harmoniously, okay, well coordinated, ay inilalarang ng isang napakagandang iglesia, napakagandang pagmasdan. Kung ang bawat isa ay nagtutulungan, sinusuporta ng bawat isa, ina-appreciate ang bawat isa, okay, ay wala pong magkukulang. Amen? Okay, so ang context po nito, 1 Corinthians chapter 12 and 13. So, the Corinthian church struggled with division. Okay? At dito kasi dahil sa some felt, no, meron silang superior gifts, no? Meron ding mga division, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Pedro, may mga ganun sila, no, ha? At sila ay kino-compare nila yung gift nila sa bawat isa. Yung iba naman kino-contrast, yung iba naman nagko-compete one another. Ngayon, Paul writes to correct their misunderstanding, no, ha? So kasi spiritual gifts are for building up the body, hindi for building themselves. Hindi para ang applause ay para sa kanila. Hindi ganun. Kundi papuri sa ating Panginoon. Amen? Ang true maturity in the church is demonstrated by unity in diversity. Driven by love. At itong ginamit na analogy ni Apostle Paul, yung human body. Ako na-amaze ako kasi madalas kong ipinapangaral ito, pero ang napansin ko lang, yung human parts, yung katawang kamay, no? How about yung meron tayong tinatawang mga iba't ibang, if I'm not mistaken, 12, systems, no?
Andiyan yung tinatawag na circulatory, diba? Meron yung nervous system, digestive, skeletal, ano pa, reproductive, ano, yung sa baga, anong tawag yun? Yun, respiratory system, no? Na hindi po pwede na ang pumalya ang isang sistema. Otherwise, magiging unhealthy yung katawan. Okay? At hindi rin pwedeng kunin ng isang digestive system, kukunin ng respiratory, ng bagay, hindi po pwede. Kasi hindi siya doon dinisenyo na para ng Diyos. Ang ganda ng, ngayon ko lang really na-appreciate na ginamit na analogy ni Apostle Paul, yung human body, no? To illustrate paano nagpapangsyon ang iglesia. Na dinisenyo ito ayon sa karunungan ng Diyos. No? Tingnan nyo, isi-settle natin ang differences natin. O paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa pagkakaiba-iba? Wow! Amazing! Di ba? Unity in diversity is maturity. Yun. So, isa lang ang emphasis binigyan ni Paul. Lahat ng bagay, lahat ng sa iglesia, for example, lahat ng different gifts na mayroon tayo, kung ang motivation natin, nawawala yung pinakamahalagang sangkap, love. Ito yung love, yung parang siya yung pinaka-circulatory system. Di ba ang Diyos, ang dugo ay nagbibigay buhay? Amen? So, napakahalagang sangkap yung bakit mo ba ginagawa ang isang bagay? Importanteng tanong. So, kung wala yung love, wala. Pinipol, lahat ng bagay ay nothing. Worthless and meaningless. Okay? So, yun ang ating introductory question. Unity in diversity is maturity. Bakit? Okay, may datong puntos tayo dito. Himay-himayin po natin yung chapter 12, chapter 13, no? Hoping na tayo ay katagpuin ng sambo ng Diyos somewhere. Nawa umabot ang katotohanan ng salita ng Diyos saan tayo naroon. Amen? Una yung because we are one in Christ. 1 Corinthians chapter 12, beginning verse 1 to down to verse 13, no? So, mayroong paliwanag dito na the Holy Spirit gives different gifts, but we all serve the same Lord. Tama. Nang illustrate ni Apostle Paul, yung analogy, human body, mayroong katawan, isa lang ang ulo. Kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Napakadaling ipaliwanag, di ba? Dahil iba-ibang bahagi, iba-iba ang function, pero ang purpose ay isa lamang upang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? So dito, nagsimula si Apostle Paul doon sa argumento na we are one in Christ. Kasi nga ang problema sa Corinto, division. So sila, kino-compare nila ang kanilang spiritual gift sa bawat isa. Iba naman contrasting, iba naman competing. Okay? Remember, umabot pa sa lawsuit. I mean, umabot na kanilang pag-aaway doon sa hukuman. Sila nagdemandahan na. Grabe, gano'ng ka-carnal. Gano'ng anong tawag dito? Worldly, ang mga Korintian. Bagamat sila ay gifted church. Kasi napakaraming different spiritual gift ang binumbud-mud sa kanila ng banal na espiritu. Ngayon, yun lang, nagkaroon ng problem. Hindi nila ito masyadong naunawaan. Akala nila kaya binigay nyo para sila purihin ng mga tao. Okay? Ginagamit nila kanila para sa pansariling kapakanan, hindi para sa edification ng bawat isa. Amen? Okay. Yan. 4-6, mababasa natin. Una, sinasabi ni Paul sa 1-3, chapter 12, sabi niya, now concerning spiritual gifts, brethren, siya ang mga kausap niya, I would not have you ignorant. Sabi niya, you know that you were Gentiles. Dati kayong mga hindi mananampalataya, carried away unto these dumb idols, even as you were led. O dati daw sila ay mananamba sa mga Diyos. And wherefore I give you to understand that no man is speaking by the Spirit of God calleth Jesus
verse, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Ito nagsimula si Pablo sa argumento na bakit nagkaroon ng division sa inyong kalagitnaan? Iisa tayo kay Kristo. Ba't naging dalawa? Isa nga eh. So yun isa-isa niya, di ba? Isang bautismo natin, isang Panginoon. Di ba? Bagamat iba-iba ang different, iba-iba ang spiritual ko na binigay sa atin, pero isa lang ang ating pinaglilingkuran. At ang bawat isa ay nakadepende sa Diyos. 4-6, mababasa natin yan. Now there are diversities of gift, but the same Spirit, isa lang ang nagbigay. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. Parang sa human body, no? Ito, gusto kong bigyan ng diin yung mga sistema ng ating katawan nasa inner, nasa loob, hindi nasa panlabas, okay? Katulad ng circulatory, okay, ng reproductive, digestive, okay, system. Isipin na lang natin kung pumalya ang isang sistema sa ating katawan, katulad ng nabanggit ko kanina, magiging unhealthy ang body, di ba? Ibig sabihin may sakit tayo. Spiritually speaking, nagkakaroon ng sakit ng iglesia kapag ang isang mananampalataya, unang-una, hindi niya ginagamit ang kanyang spiritual gift. Okay, marahil hindi niya alam. O, marahil din ay hindi talaga siya nagpapasako. Minsan nagkakaroon ng division kapag ang mali ang espiritu ng kapatid. Kaya, natatandaan nyo yung mensahe ng Panginoon sa atin noong nakaraang linggo na isa sa mga palatandaan ay kapuspos ng banal na espiritu, meron kami submission. Tama? Magpapasubmit ka doon sa kapatid mo rin sa pananampalataya, yun ang gift niya eh. Authoritative siya doon, magpasubmit. Hindi ibig sabihin, pag nagsabi inferior ka, hindi yun. Pag nagpasubmit ka sa Kanya, actually you are submitting to God. Kasi ang Holy Spirit ang nagdesisyon, ibigay sa Kanya yun. I do not know kung bakit. Mas marunong ang Diyos kaysa sa akin, di ba? Pero alam ng Diyos, pick yun para sa Kanya. Ngayon, kapag hindi ka puspos ng banal na Espiritu, hindi ka magpapasubmit, rebelde ka. Nagkakaroon ngayon ng division. Diba? Espiritu mo. Ngayon, isipin mo, kung may isang sistema natin, o sabihin na lang natin circulatory system. Sabi ng Bible, ang buhay ay nasa dugo. Eh kung ang dugo mo nagkaroon na ng sakit, ano ba yung sakit sa dugo ngayon? Yung cancer of the blood? Leukemia. Aba, apektado ba ang buong katawan? Apektado mga kapatid. Kahit maayos pa yung ibang sistema, isa lang ang sumablay sa sistema mo, sa katawan mo. Supply na lahat yan. Makikita natin, ang galing ng Panginoon, may wisdom, yung aliwanag dito ni Apostol, argumento dito ni Apostol. Ba't kayo naging dalawa? Kasi ang two, ano mo yan, represent division. Di ba? Dapat one kayo. Kasi nga tayo ay nakadepende sa Panginoon. Kaya nga, nagkaroon dito ng tinatawag na personality cult eh. Idolatry yun eh. Ako kayo po, Apostle Paul. Kasi Apostle Paul, Apollos, ang galing mag-preach. Si Apostle Peter, si Apostle, sino pa? Si Pablo. O pinaliwanag sa kanila ni Pablo, teka muna. Halimbawa, tinanin ni Pedro, ako nag-delay, pero ang Diyos na nagpapalago. Ang punto ni Apostle Pablo, kami ay manggagawa lang ng Diyos. Pero ang Diyos ang nagpapalago. Hindi si Apostle Paul. Kaya nga, iwas tayo dito minsan kung minsan, di ba? Ay tataas natin ang kapwa natin, tao. Di ba? Without us knowing. Minsan nakukuha natin yung papuri na para sa Diyos. Di ba? Kung minsan sabi, ganda ng mensahe na ganito. Hindi niya mensahe ng Diyos yun. Nakukuha mo yung papuri na para sa Diyos. Parehong kakasala. Yung preacher at saka yung miyembro na itinataas ang sarili. Mali yun. Ang papuri sa Diyos lamang. Kaya sa tamang sabihin doon, salamat sa mensahe ng Diyos na dinala ng ating kapatid. Ganun, tama.
Otherwise, history repeat itself. Babagsak ulit tayo na sila ng personality. Kung ako kay Pablo, ako kay Apollo, minsan nagpe-pre-qualify tayo. Si preacher ganito, si Pedro ang preacher, ayaw na makinig. Gusto ko si Pablo. O kaya si Apollos, kasi si Pablo wala yun eh. Uutal-utal, mahina sa ano yun eh ha. Speaking yun, magaling yun sa writing. Nagpe-qualify ka ba ng tao? Yes. Tandaan natin, sabi nakadepende tayo sa Diyos. Ibig sabihin ito, sa Diyos nagmumula ang mensahe. Ang Diyos din ang nagpapalago. Ginamit lang siyang instrumento. Ang ibig ko sabihin, ang dapat ang mataas ang Diyos sa ating kalamitan. Hindi tayo. That is idolatry. Repeat history, repeat itself. Ito ang problema sa Corinto. Bagamat they were gifted spiritually, ang problema nila, ayun, meron silang division. Okay? Dahil gifted sila spiritually, sila, nagko-compare sila ng gift, yung iba nagko-contrast, yung iba naman nagko-compete, mas magaling ako sa'yo, gano'n. So, gusto nila, pinapalakpakan sila, patulong, galing. Dapat ang mapalakpak. Make believe, dapat ang Diyos ang paniwala, hindi tayo. Amen? So we minister to the same body. Kita niyo, iba-iba ang sistema. Okay, may reproductive, para mag-multiply tayo, circulatory, okay? Lahat yan, mula, yung heart natin, nagpapump ng blood yan, okay? May ikot yung cycle ng blood yan, mula sa paa o sa puso, ikot sa ulo, ikot na naman ganon. Tapos yung ating mga skeletal system, okay? Tapos yung ano pa ba, yung digestive system natin, di ba? They are working together. Para sa kalusugan ng isa lang ng katawan. Ganun din naman tayo, di ba? Iba-iba ang ating different, iba't iba ang member, okay? Iba't iba ang spiritual gift, iba-iba ang ministry, okay? Pero, isa lang ang pinagbibigyan. Nakuha natin mga kapatid. So sabi din ni Paul sa 12:13, or as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, marami, are one body, so also is Christ. For by one Spirit, capital letter, referring to the Holy Spirit, are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentile, whether we be bond or free, and have been all made to drink into the one Spirit. So, wala nang discrimination, wala nang racial discrimination, wala nang social discrimination. Mahirap ka, mayaman ka, uhudyo ka, hihintil ka, di ba? Pantay na pantay lahat. Lahat tayo na-focus po sa Spirit. Kailan nangyari yun? Siyempre, balik tayo doon historically. Day of Pentecost. One time lang yun eh, baptism. Okay? So, ngayon, nung sila na-bautismo, yung mga mananampalataya sa Corinto, ay agad-agad natanggap na nila nilang tawag na different spiritual gift. Ngayon, ang emphasis kasi nila, masyado silang pumukus doon sa tinatawag na speaking sign. Tatlo kasi categorically, mayroong speaking sign, mayroong tinatawag sign gifts, katulad ng mga healing, meron namang serving gifts. Okay? Ngayon, kaya meron historically, kasi hindi pa naman kumpleto yung Bible. So, kailangan pa nila ng prophet. Right? So, merong propeta na mga ngaral, mag-i-speaking tongue, meron naman mag-i-interpret. Okay? Ngayon, meron ang mga apostol, gumagamit din sila ng mga miracle. Tanda yun na sila ay lingkod ng Diyos. Kasi nga hindi pa kompleto pa ang written word of God. Ano ibig sabihin? Ngayon kompleto na, ang ating final authority is the written word of God. Naniniwala tayo na ito ay nasusulat sa King James Bible, na ito ay inerrant, wala itong mali, infallible, incapable of mistake. Ito ay preserved, no? Throughout the ages and forever, at inspired. Ibig sabihin, hiningahan ito ng Diyos. Buhay ito at makapangyarihan. Kaya nga, all we have to do now is to search the Scripture. At ito ilapat mo sa buhay mo. Ang katotohanan ng salita. Kaya dito sa Corinto, ang problema ay yun nga, dahil transition time ito, historically,
Yun lang, ang emphasis sila ay doon sa speaking. Eh, until now, yung mga Pentecostal, di ba? Kahit lang sila Pentecostal eh. No? Dahil hanggang ngayon, naniniwala sila na kapag hindi ka nag-speak in tongue, wala presensya ng Holy Spirit sa iyo, ibig sabihin hindi ka ligtas. Kanya ang kanila. Pero, itong mga signs na to, sabi nga ni Pablo, di ba yung ating talata na binasa kanina, nalilipas hope, faith and hope, lilipas ang matitira dito, greatest is charity. Kasi darating ang panahon, katulad dito, ginamit niyang dito sa chapter 13, yung katulad ng bata. Ang bata, nagsasalita siya parang childish way, di ba? No? Pero time will come na magiging mama din siya, di ba? So likewise, ang sinasabi ni Paul, darating ang panahon, makukumpleto na yung written word of God. Kaya hindi na kailangan yung mga propeta, hindi na kailangan yung miracle, healing, hindi na kailangan. Naniniwala tayo may healing today. Pero hindi katulad ng kapanahunan nila sa Corinto. Kasi ngayon, nananalangin lang tayo. Okay? Tsaka speaking, hindi na kailangan. Dahil may kompleto na ang salita ng Diyos. Kaya nga ginamit niya halimbawa doon katulad ng isang bata. Ano bang ginagawa ng isang bata? Naglalaro, di ba? Ito mga mananampalat sa kulit, para mga bata naglalaro. Pinaglalaroan nila yung mga spiritual gift na mayroon sila. Okay? So mali pang pagkaunawa, nakala nila para sila itaas ang sarili nila. Hindi nila alam, ang ibig sabihin ni Paul, pinapaunaw siya nga, ito to build up the body of Christ, which is the church. Yun ang purpose. Kaya pinigay sa kanila different spiritual gifts. Okay? So yun, sinabi na nga na regardless of background, status, mayaman ka, mahirap ka, ano man ang kultura mo, Hudyo ka, lahat tayo ay were baptized into one spirit. Okay, one body, one purpose. Yun ang purpose. So mag-cross-reference natin ito sa Ephesians 4:4, makikita natin na yung apostol, wala na, tapos na ang kanilang office, ang mga propeta, tapos na kasi kompleto ng written word of God. Pero until now, meron pa yung tinatawag na katulad ng pastor. O dito unang nabanggit ang pastor. Poimen sa Greek, okay, dito mga evangelist, okay, teacher, yan. So meron pa yan, nag-i-exist pa until now. Okay? At dito, pinapaliwanag ng talatang ito sa chapter 12 na unity does not mean uniformity. Dito tayo magkakaroon ng problema. Kasi kung lahat ito, pati paa, lahat ng trabaho ng paa, yung trabaho din ng kama, trabaho ng ulo, mamamatay ang katuan. Likewise, mamamatay ang gawain ng Panginoon kung one man pa tayo. Hindi biblical yun. Kukunin natin lahat. Hindi katotohanan yun. Ang totoo, lahat tayo may different spiritual gifts. Kawawa naman yung isang kapatid, kukunin niya ang lahat. Di ba, pastor? Pwede siguro sa humble beginning, ng gawain ng Panginoon, pwede kasi wala pa naman mga member. Di ba? Ang pastor, kukunin lahat yun. Pagpapaawit, okay, preaching, teaching, soul winning, okay, counseling, lahat yan kukunin ng pastor yan. So, ito, history repeat itself, panahon ni Moses. Lahat ng problema sa Israel, binabato kaya, kinukonsulta kay Moses. Okay? So, dumating sa punto na napagod si Moses. Okay? Kaya, lumapit siya sa kanyang biyanan, si Jethro, at binigyan siya ng magandang payo. Sabi niya, i-delegate mo, Moses. Yung mga major problem, sa'yo. Pero yung mga minor problem, mag-appoint ka ng mga Israelita na may wisdom. Yun ang wisdom ni Jethro, delegation. Okay? Pero, nung panahon ni Moses, wala pang Holy Spirit. I mean, hindi pa siya namumudbo ng spiritual difference. It's a different story in the New Testament. Pero ang principle pareho lang. Mapapagod ka kung lahat gagawin mo. Kasi hindi naman tayo machine. Alam din ng Diyos yun. Kaya nga binigay yung different spiritual gift para katulad ng human body, tumingin ka na lang, aralin mo ang human body. Paano siya nagpapangsyon? Diba? Sino bang nagsabi no na I was wonderfully and fearfully made? David? Ayan niya pala nasabi yun. Paano yung pitos nakakahinga doon sa loob ng sinapupunan ng nanay? Saan dumaan yung hangin?
Murang isipin, di ba? Doon pa lang eh. Eh, papaano? Kung pag-aaralan mo yung 12, basically, 12 system, mayroon ng isang tao. Kaya pala ginamit niyang analogy o illustration ng human body para maunawaan natin yung wisdom na ipinakikita niya sa iglesia. Na iglesia, iisang katawan, isa ulo, si Tumakatay Jesus Christ. Katulad ng katawan, iba-iba ang mga bahagi, may kamay, may paa. Pero mayroon pa tayong mga iba pang bahagi na hindi natin nakikita, na nagpapangsyon. Okay? Properly yun, well-coordinated yung mga yun. Na ibig sabihin, pag pumalya ang isa doon, papalya ang lahat. Ganun din sa gawain ng Diyos. Kaya ngayon, sakit ng kalingking ang damdam ng buong katawan. Di ba ganun yun? Kapag mayroong nawawala sa, alam niyo na, sirkulasyon, no? Wala dito sa ating pagtitipon. Ipapanalangin natin yan. Di ba? Dinaramdam natin yan. Ibig sabihin, merong bahagi ng katawan na kailangan bigyan ng sin. Sila dapat bigyan pagtuunan ng yung mga mahihina, palakasin, panalangin. Di ba? Hindi yung malalakas. Okay. So, parang ano lang ito eh. To illustrate again, sa basketball motto, di ba? May tinatawag na teamwork divides the effort, multiplies the effect. Masinin mo yung sa isang team, hindi naman lahat shooter eh. Di ba? Merong guard, may rebounder, di ba? Merong coach. Di ba? Lahat sila, iba-iba yung kanilang posisyon. Pero kumikilo sila, papunta doon sa isang goal, manalo. Nakoy sa iglesia ganun, di ba? Iba-iba ang ating different spiritual gifts. Of course, iba-iba din ang ating ministry. Pero isa lang ating pinaglilingkuran ng Panginoon. Ang goal natin, ang gospel may pangaral. Dapat ganun tayo mag-isip. Single-minded lang tayo. Amen? Dapat walang division sa atin kasi gawa ng kasi ang totoo, iisa tayo. Ba't tayo naging dalawa? Ibig sabihin, yung devil, nakapaglagay siya. Gawain niya yung division eh. Okay, nalingat ang Corinthian Church, no? Hindi nila napansin yun. Gawa ng kaaway yun. Okay, are we more focused on our difference or on what unites us in Christ? How can we work together to reflect Christ's unity? Alam niyo doon sa John 17:11. Ipinanalangin na ito ng Panginoon yung pagkakaisa ng mga manan. At may answered prayer ito sa Book of Corinthians. Lamang ay nakapaglagay ang kaaway ng division. Okay? At yun nga, minsan kasi nakikita natin yung pagkakaiba natin. Pero mas maganda na pumukus tayo doon saan tayo magkakasundo. Kasi ang hirap eh, sa kagawain ng Panginoon. Pastor, hirap yan eh. Kasi i-settle niyo yung differences ninyo, paano? Hirap, di ba? Ang hirap. May kanya-kanya tayong agenda. Di ba? Pero, kung nakapokus lang tayo sa katotohanan, sinasabi ng salita ng Diyos ay isa ating Panginoon, isa ating bautismo, okay, isa ating pag-asa, okay? Kung anong different, kung kikilos tayo ayon doon sa spiritual na binigay ng Diyos, na alam natin, magiging accountable tayo doon, okay, magiging responsible tayo ng Kristo, gagamitin natin ito for the building of the body of Christ, which is the church, ay mag-glorify ang Panginoon. Amen? At saka hindi tayo matetempt kasi may envying na nangyari doon eh. Ang galing niya magturo, gusto ko rin gusto mo yung magturo din. Ang yuyusok ka ngayon. Hindi ka kung nilalagay ng Diyos. Hindi mo upis yun. Di ba may ganon? Gusto ko rin yung ganon eh. Sino ba ang nagdesisyon na ibigay ang different spiritual gift sa body of Christ the Church? Di ba ang Holy Spirit? Hindi yung dahil pinag-pray mo o hinangad mo na magkaroon ka. Hindi. Ang Holy Spirit ang nagdesisyon na ibigay yun sa'yo. At walang superiority. Hindi dahil gusto ko yung mga ngarali. Kaysa sa ganito, ngayon lang ako eh. Sa service ako eh. Hindi. Walang inferiority, walang superiority. Katapatan ang hinihingi ng Diyos dito.
Amen? Okay, number 2, because God, unity in diversity is maturity. Why? Because God has given a different gift. Chapter 12, beginning 14 down to verse 31. So, but the body of Christ has many members, each with a unique role. Pa yan, sikat ng araw. So, no gift is more important than another. All are necessary. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil daliri ka ng paako, hindi kita bahagi, di rin kita kailangan. O ganun. Huwag tayong mapagmalaki na, ay wala kayo, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. O? Wow. Hindi ganun. Kasi, bawat isa, sinasabi ng banal na kasulatan, may natanggap na din spiritual gift. At mahalaga. Walang inferior. Dahil yan lang ang gift mo, mas mataas ang gift ko sa'yo, hindi tayo equal, hindi ganoon. Pare-pareho lang yan sa mata ng Diyos. Marahil siguro sa mata ng mga mananampalataya sa Korinto, kaya ang pinakahangad nila, binigyan nila ng emphasis yung speaking in tongue. Hindi ko alam bakit yun ang ano nila. Kaya hanggang ngayon, nakuha yun ng mga Pentecostal, di ba? Ako Chinese ang akin, ako German, gano'n ang ano nila. Wow, dialectus yun. Sa Griego, dialect. Mauunawaan mo. Okay. So yun, no, nakita natin na the body needs different function if it is to live, grow, and serve. Kaya sinabi ko kanina, kung sa kukunin, hindi pwede. Hindi po yung reproductive system kukunin ng skeletal system. Hindi pwede. Okay? Hindi rin pwedeng sabihin, ay, ano ka lang nervous system ka lang, hindi ka masyadong mahalaga ba? Mamamatay ka. Wala ano. So likewise sa gawain ng Panginoon, kaya pala, no, I just realized, merong mga gawain na namamatay na. Unti-unti. Hindi namamalayan. Kasi hindi alam ang tunay na dahilan. Bakit? Unang-una sumuko yung pastor. Napagod eh. Meron isang pastor, kwento ko lang sa'yo, meron kasing backward masking ministry. Ngayon, yung pastor, matagal na siya sa pagpapastor. Ngayon, hindi niya alam, ni-record yung kanyang preaching. Ngayon, pinlay nila backward. Alam mo, ang mensahe ng ang gustong sabihin ng pastor talaga, pagod na ako sa ministry. Yun ang lumabas. Yun ang laman ng puso niya eh. Oh, tanong bakit napagod? Jack of all trades siya yung one man kinuha niya na lahat. Aki ng gitara, aki ng kanta, ako ang solviner, ako ang pastor, ako ang teacher, lahat kukunin ko na lahat. How about yung mga member na ako, bubutas lang ng maraming ganyan. Sorry for the word, kahit sa mga Baptist circle. Ang nangyayari, di ba? Sa pamilya, di ba pupunta kayo ng church, bibigay nyo yung tithes, di ba? Tapos uupo kayo dyan, pagkikinig kayo, uuwi ng bahay ang katrabaho, balik-ulit kayo ng di ba gano'n ang routine? Mali yun. Ngayon, yung pastor, parang sa kanya na lang ang lahat. Ngayon, magbubutas na lang kayo ng mangkok. Totoo ba yun? Hindi gano'n. Hindi gano'n, dinisenyo ng Panginoon kanyang iglesia. May nakasulat ng mudmud ang Holy Spirit, ng different spirit, for the building up of the body, which is the church. Dapat magpapangsyon niya. Parang human body, hindi pwede mawala ang pangsyon ng isa. Mahalaga lahat, pantay-pantay. Ang gandang pagmasdan, di ba? Kung harmoniously, katulad na yung kanina, yung illustration ko kanina, yung sa symphony orchestra, marami different musical instrument, di ba? May harp, may piano, may flute, okay? May, anong tawag dito? Iba-iba. May, anong tawag doon? Maraming ibang pero, pag nagsama-sama yun, nag-blend yung tunog na yun, nag-create sila ng isang harmonious sounds. So, ganun din yun. Sa isang iglesia, kung tayo, ako na-appreciate ko yung mga kapatid na minsan pinakailangan mo dito, may sariling palo. Yung iba nakatingin lang. Supervisor ba tayo? Wow! Kita mo dyan, may naglilinis, may naghuhugas ng plato, ikaw nakatingin ka lang.
Advisor pala, supervisor dito. Diba ako na-appreciate ko yun eh. May sariling palo, hindi na kailangan utusan. Diba? Ganda no? Ganda tingtang sample mga kapatid. So, na-appreciate po natin yan mga kapatid. No? So yun no, hindi mabubuhay. Sabi ko nga sa kanya, ang unity is not uniformity. Mamamatay ang katawan kung may uniformity. Ang ibig sabihin, lahat tayo reproductive system lang. Patay ang katawan. Sa iglesia, ganun din, lahat preacher. Lahat preacher, lahat leader, wala nang followers. Sino susunod na? Parang sa buhay lang ng tao yan eh. O sasabihin mo, ay, labandera ka lang. Hindi kita ka-level. Aba, kung walang labandera, di walang maglalaban ng mga damit mo. O, ay, magpuputi. Eh, mga basura mo sa bahay, sino makukuha niya kung magpuputi? Tapos ismulin mo sila, eh, farmers ka lang, eh, wala kang kinain, namatay ka sa amin sa gutom. Diba? May purpose ang Diyos eh, para sa lahat ng bagay. Amen. Amen? Ganon din sa iglesia, may purpose na binigay yung mga yan for the edification of the church, hindi para sa self-interest natin, ano ha? Yeah, so diversity of members promote unity as they discover the dependence on one another. Anong ibig sabihin nito? Merong kanta ba yun? Yung tayo hindi, kailangan natin ng bawat isa, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. No one is an island, sabi. Yun ang gustong mensahe sabihin ni Puli-Puli, in effect eh. Kailangan ng bawat isa. Huwag tayo magpapag. Kasi nagmamataasan din, hindi kita kailangan eh. Dulo ka lang ng daliri. Kahit wala ka, o di wala kang daliri, paano ang gusto mo? Putol lang sa daliri mo, hindi ka kompleto. Yun ang gusto mo eh. Amen? Yan. So, yun mga kapatid, diversity is by God's design. No? Ang Diyos talaga ang naglagay nito. Intentionally, even gift is valuable, napakalaga. No one should feel insignificant. Huwag mong isipin, hindi ko masyadong mahalaga. Huwag ka din dapat magkaroon ng ganun damdamin na parang initsyapuera ka ng Diyos. Dapat doon ako yung gusto ko eh. Hindi mo pwedeng sasabihin. Dapat itong naging spiritual gift mo. Ipanalangin mo, hindi pinapanalangin, hindi sa Diyos yan. Decision yan ng Holy Spirit, yan ay bigay sa iyo. Good steward ka din dapat kasi pananagutan mo, yung spiritual gift na inano mo sa'yo, pinagkakatiwala, ang ginawa mo, alam ba, music, pinigyan ka ng Panginoon ng boses at kasanayan sa musika. Gamitin mo po kasi may mga ministry din kasi music eh. Merong mga tao na music lang inaabot ka ng Diyos. Yung mga mensahe sa music, di ba may mga pagkakataon minsan natatouch tayo sa kanta. Hindi lang yung melody, hindi lang yung harmony, kundi yung mensahe ng kanta. Pag nag-blend kasi yun, yung tono, saka yung timing, tapos naka-smile ka baba ko makatang, gagamitin na. Ano gusto naman, di ba? Yung tao gusto na tumalun doon sa usang ganito, please, ang daan, pinagdadaan, daan problema, stressful ang buhay, di ba? Isa pamamagitan ng music, pwede comforting yan eh. Si King Saul, sinapian ng masamang espiritu. Di ba kung nag-play ng harp siya, si David, di ba? Umayos sa masamang espiritu eh. Mahalaga. Bawat tips, no? Huwag nating magkaroon ng damdamin na para naman hindi fair ang Diyos sa atin. Pinagdamutan tayo. O pinagkaitan. Deprived of something. Hindi gano'n. So yun, tanong, are we using our God-given gift for His glory? Do we appreciate, support the gifts of others? I-appreciate natin. Supportahan natin. Kung merong isang nakita mo, halimbawa, nakita mo may boses siya, may gift siya sa musika, kaya lang kulang siya sa kasanayan. Ikaw ang mayroon. Supportahan mo siya. Ano ibig sabihin? Turuan, ano bang mayroong ma-impact mo yung knowledge para magpapagda? Halimbawa, wala siyang okay na yun, kulang ang pera niya, tulungan mo siya. Kasi kahit gano'n ang good Samaritan, tuloy-tuloy hanggang matuto yan, di ba? Makarecover eh. Tulungan mo siya, ganito yung dapang yung timing, ito yung tono, ito yung mga chords, okay? Play mo na hanggang turuan mo siya. Pag-iniwan mo siya, para na nila, huwag lang bigyan mo ng isda. Yung tao, turuan mo siya ng isda. Ang ganda nung tingnan, isang araw nakita mo
siya nagpo-play na siya ng ukulele. Beautifully. Di ba? Mapapapraise the Lord ka. Hindi dahil, oy, masasapawan ako pag tinuruan ko to, baka mamaya, balang araw, mas magaling pa to sa akin. Hindi, salamat. Ako nga pagka sinabi nyo sa akin dito, hindi nyo na ako kailangan. Aba, gusto ko na yun. Ibig sabihin, natuto na kayo. Diba? Hindi na ako kailangan Diba? Ayan. Okay, number 3, last point po na. Because love is the foundation. 1 Corinthians chapter 13. Ito, minsan, out of context. Kahit sa kasal, ginagamit ito. Pinababasa ka sa akin ito. Love is patient, love is kind. Out of context. Kasi Paul is dealing with the Corinthians problem. Yung division. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, kayo na mga mananampalataya sa Corinto na kayo ay gifted spiritually, okay? Gamitin nyo yan, yung mga gift na yan for the glory of God. At dapat may sangkap, pinakamahalagang sangkap, anong love. Amen. Kaya sabi ni Pablo, babasahin natin, 1 Corinthians, di ba? Sige, kahit ibigay ko ang buhay ko. Tingnan nyo do I speak with the tongues of men and angels, and have no charity, I have become a sounding brass or a tinkling cymbal. And do I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and do I have all faith so that I could remove mountain and have not charity, I am nothing. Sabi niya pa, and though I bestow all my good to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have no charity, it profited me nothing. Kita niyo na? Ayun ang context. It has to do with spiritual gift. Kaya nga, unity sila. Pero may diversity sila. Pero unity in diversity is maturity if driven by love. Amen. Dapat may sangkap ng pag-ibig. Kasi pag nawala yung pag-ibig, ayun na yung punto ni Paul. Ay, ibigay ko ang buhay ko. Sunugin nyo na ako. Ay, lahat ng kaalaman, naalaman ko na. Diba? O pakainin ko lahat ng mga nagugutom na mahihirap. Magsasalita ko na ibang wika. Kung wala akong pag-ibig, para lang akong musical instrument tumutunog. Tumutunog lang ako. It's just a noise. It propheted me nothing. Likewise, ang ibig niya sabihin sa mga kulit, yan, emphasis nyo, nandiyan sa speaking in tongue, okay. Prophecy, healing, lahat. Wala kayong pag-ibig. Bakit wala? Bakit? Magkakaroon ka ba ng envy kung may pag-ibig ka? Magkakaroon ba ng division kung may pag-ibig ka? Magkukumpit ka ba sa one another kung may pag-ibig ka? Didemanda ba nila yung kapwa nila doon sa court kung may pag-ibig sila? Ibig sabihin, wala yung pag-ibig. Ano sabi ni Paul? Knowledge pops up. Lumaki lang ang ulo nila kasi may gift of knowledge, di ba? Ibig sabihin yung mga propeta, nagsasalita sila na hindi ito kasi yung knowledge doon, yung mensahe na galing sa Diyos na dumaan doon sa propeta, in-interpret nila. So without love, okay, spiritual gifts are meaningless. Wala. 1, 2, 3, love. Sabi nga, love is patient. Pagpapasensyahin ng kapatid, kind, selfless. Ito, nagiging hint of love lang ito Binabasa po sa mga kasalan, di ba? Love is patient, love is kind. Wala without considering the context. Ang context na it has to do with the spiritual gift sa mga para sa kulto na wala sangkap ng pag-ibig. Pero gifted church sila. Imagine nyo, kung nandun a-attend kayo sa pagtitipon nyo, kukuling-kubagtan nyo mga ang bira, andyan yung mga teacher, andyan yung preacher, may mga gift of healing dyan, may speaking in tongue dyan, may interpreter. O diba? Kompleto sila Yun lang. May isang kulang. There's something lacking. Yung pa naman ang pinakamahalaga. Sabi ni Paul yung sa text natin, di ba? Mawawala yung faith. Kasi darating ang panahon. Yung nga, sinasabi niya, ito, makukompleto na sa context, makukompleto ng Word of God. Yung pag-asa ninyo, mapupulpig na yan. Pero, ang matitira yung love. The greatest is love. Kasi God is love. So, yun. Diba?
Kahit hanggang ngayon, apply natin sa kapanahonan natin. Inaasahan natin, darating ang rapture. Hope natin yun eh. Faith din natin eh. Pag dumating na si Jesus, may faith pa ba tayo? Wala na. May hope pa ba tayo? Wala na. Andyan na inaasahan mo. Sino matitira? Love. Kasi yung darating, yung Diyos ng pag-ibig. Amen. The greatest. Amen? Okay, say. So, yun. Love is enriching, okay? Edifies and enduring. Yung sinasabi ni Paul doon sa chapter 13 na nagpapatibay ang pag-ibig. Pero ang kaalaman, nagpapapops up, nagpapalaki lang ng ulo. Ganun yun ang tao, no? Kaya nga iniiwasan natin yung Gnosticism eh. Baka history repeated. So, Gnosticism replaces faith with knowledge. Puro ang doctrine, puro ang doctrine. Hindi mo pina-apply sa buhay mo. Hindi mayabang ka lang. Diba? Yung yada na sinasabi, experiential knowledge. Natutunan mo ang contentment, natutunan mo ba yung patience, natutunan mo ba yung magtitiwala sa Diyos? Oh. Hindi, iniwasan natin yung mga ganyan, mga kapatid. So without love, gifts are worthless, knowledge, faith, service, lahat yan, nothing. Without love, it's just a noise. Sabi nga ni Paul, love is the mark of true maturity. Yan ang makikita. Yan ang hallmark quality of being a Christian. Kung yan ay nakikita, nararamdaman yan ang yan yung circulatory system, yan yung pinakaparang dugo na nanalaykay sa bawat member ng church na ito, ang pag-ibig, hindi tayo magkukulang. Lalago tayo, titibay tayo, magiging maayos ang lahat ng bagay. Kasi mawawala yung mga yan. Kung ikaw may pag-ibig, mawawala yung envy, mawawala yung comparison, mawawala yung contrast, mawawala yung competition. Okay? Yung selflessness, sarili mo lang iintindihin mo. Kailangan mo mag-sacrifice para sa ikapakanan ng lahat. Huwag sarili mo lang ang iniisip mo. Ano mga Korinto eh, sarili lang nila iniisip nila. Akala nagbinigay yung para edify yung sarili nila, para yung applause makuha nila. Mali, sabi ni Paul. Kaya binigay yan for the edification for the work of the ministry. Para yung katawan ni Kristo, dahil pag maayos ang takbo ng lahat ng sistema, pati muscular mo, sistema ba? Malusog ang katawan, muscular. Hindi siya malnourished at patin. Amen? Okay. So, it's like a family, no? Patay, parang family rin tayo. True love keeps them together despite of difference. Parang sa isang pamilya niya, sa church, iba-iba ang difference sa family, ganun din. Merong black sheep of the family. Pero, kahit kung may pag-ibig kayo, kahit ganun yung kapatid mo, mahal mo pa rin yun, kapatid mo pa rin yun, nagbalik-balik rin ang mundo eh. Kahit pasawa yun, kapatid mo pa rin yun. Kasi may pag-ibig ka doon. Ganun din sa iglesia, totoo yan, kapatid mo sa ano, hindi mo nga yung biological sister or brother, pero kapatid mo yan sa pananampalataya. Huwag mo makalimutan yun. Amen? Pinagkakatiwala din siya sa inyo ng Diyos eh. Amen? Okay. Application natin, our action motivated by love. How can we practice love daily within our church and community? So, to summarize, mga kapatid, unity in diversity is a mark of maturity. We are one in Christ, uniquely gifted and full. Okay? So, ang emphasis namin sa mga ganito mga kapatid na work together. Okay, unity, work together despite differences. Diversity, use your gift for God's glory. Maturity, let love guide all that you do. Yun ang guide natin para kita maliligaw. Lapa, yun ang sangkat na hindi dapat mawala. Parang nagluluto ka lang yan, ano? Subukan mong walang kasi sa kusina mo, hindi ka lang mapagpulo. Amen? Ganun din, dapat may love sa ating paglilipod sa Diyos. Okay? Tayong lahat ay tumayo, mag-close na tayo sa isang panalangin. Let's bow ahead and close our eyes. Let's talk to God in prayer. Diyos, salamat po sa iyong pagtuturo sa amin at sa leading ng banal na Espiritu. Iyong nga pong Panginoon, strengthen ang aming pagkakaisa. Palalimin mo po, deepen our love, and help each member use their gift, O God, for your glory. In Christ's name we pray. Kaya po ang mensahe ng Diyos, no? Tandaan natin, a mature church is not one where everyone is the same, but one where everyone serves together in love, celebrating the diversity as
God has given. Sa magandang tanghali po sa ating lahat. God alone be. Jesus. Amen.